is the dawn, light that never fails, though other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall in sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love, and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, Safe at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Maayong gabi sa tanan nga mga kauturan, kag sang tanan nga mga nagasunod sa aton nga series of presentation sa Gospel on Health presentation. Akon kamo gina-welcome sa aton nga series of presentation, and I hope mga utod nga ining aton nga ginahimo nga Gospel on Health presentations makabulig ini kung paano naton mapalambo ang aton nga pagkilala sa aton nga Dios, at the same time kung ano ang relasyon sini sa aton ikaayong lawas. Kay nabala naton nga ang health nga ginahambal hindi lang naga-focus ini sa physical nga aspect, kundi naga-focus man ini labi sa tanan sa aton nga spiritual health. This is a holistic approach, kay nagahambal ini ang health mga kauturan sang social and mental, spiritual, and our physical. So I hope nga ang aton nga presentation sa kada gabi makahatag ini sa aton sing enlightenment kung paano naton ma-integrate ang aton nga ikaayong lawas sa aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. I am inviting you and your friends. Please invite them to witness, to watch our presentation. Agod mga kauturan nga paagi sini maintindihan naton ang aton nga katungdanan bilang mga katawhan sang Dios kung paano kita magamit sa Ginoo para pagid sa pagpadasig sang iya nga buluhaton. So ang aton nga ang titulo sang aton nga presentation nightly is Choose Life and Good Health too. Kagkaroon nga gabi mga kauturan, aton tun-an ang aton pinakatimagin. Choose life and good health too. Mabalik kita sa istorya sa mga Israelinhon back sa Old Testament times. Sang
si Aaron napatay kag si Moses mga kauturan ara na siya sa iyang old age kag sa wala pa siya mga kauturan finally nga nakaseparate sa mga Israelinhon. Naghatag siya sang mga hambalanon sa mga Israelinhon pagpahanumdom sa ila kung paano ang Dios naggiya sa ila in the past. Kag kung paano ang Dios nagluwas sa ila halin sa Ehipto pakadto sa duta sang Kanaan. So sa sini nga senaryo mga kauturan ang si Moises nagpahanumdom sa ila sang mga importante nga himuon sa mga Israelinhon, no? Sa mga katawhan sang Dios. Now, diri sa Deuteronomy 30, versikulo 6 naghahambal, sa paghigugma sa Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagipusoon kag sa bug-os mong kalag agud magkabuhi ka. Amo nang iyang mga ginbilin sa mga tinawo sang Dios sa mga Israelinon. Now, nagpadayon diri bersikulo 11 nagasiling kay ining sugo nga ginsugo ko sa inyo sining adlaw hindi tama kabudlay sa inyo o kon malayo wala ini sa langit nga magsiling ka sino bala ang magasaka tungod sa aton sa langit kag magadala sini sa aton kag magapamati sa aton sini agod nga mahimo naton ini, no? Now wala ini sa tabok sang dagat nga magasiling ka sino bala ang magatabok sa dagat tungod sa aton kag magadala sini sa aton kag magapamati sini sa aton agod nga himuon naton ini. Apang ang pulong tama kalapit sa imo. Sa imo ba kag sa imo tagipusoon agud mahimo mo ini. Amo ini mga kauturan nga ang pulong sang Dios agod nga magiyahan kita tama nagid kalapit sa aton. The availability of the Bible sa aton panahon karon. Now, sa panahon sa mga Israelinon, ginpahayag ini sang Ginoo paagi kay Moises sa mga katawhan. Agud nga at least maintindihan nila kung ano gid bala ang balatsagon sang Dios sa iya nga katawhan. Now, versikulo 19, gintawag ko sa sini nga adlaw sa pagsaksi batok sa inyo ang langit kag ang duta nga nabutang ko sa tubangan mo ang kabuhi kag ang kamatayon ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. So nakita naton ang duha ka mga butang diri mga kauturan, no? Ginplastar sang Dios sa mga katawhan niya ang duha ka butang, ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot kun ina mga kauturan pilion naton dira. Versikulo 19 nagasiling busa pilia ang kabuhi agod nga magkabuhi ka ikaw kag ang imo kaliwat. Amo ini ang pangabay ni Moises sa mga Israelinon nga pilion ang kabuhi agod nga magkabuhi kita. So ang pagpili ara sa aton mga kamot, mga kauturan. Now, nahibalaan naton nga sa ginsuguran ang aton una nga ginikanan naka-undergo sa ginatawag nga pagpili. Ang Dios dumdumon naton mga kauturan wala gid sa iya nga hilikoton nga iya nga piliton ang tawo sa pagpili. Kundi mga kauturan ang Dios naghatag sa aton sing kahilwayan kag may ara sa nga ginhatag nga otoridad sa aton nga dapat gamiton naton ini nga kahilwayan sa pagtawag sang nga ginatawag nga pagpili. Bisan mga utod, kung balikan naton ang istorya sang kaluwasan, ang pagkari ni Ginoong Hesus sa sini nga kalibutan, makita naton dira nga ang Dios naghatag sa aton sing kahilwayan sa pagpili. Kung basahon naton ang Juan 3:16, naghambal dira nga kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay ginhatag niya ang iabugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya
hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa pulo nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya, nagakahulugan ina mga utod nga ang Ginoo ang Dios nagahatag sa aton sing kahilwayan nga kung magpili kita nga magbaton sa iya, may kabuhi kita. So kung sa aton pa mga kauturan, ang pagpili, makabig naton ining very sacred and a very costly gift of God to us. Malahalon ini nga klase sang oportunidad nga ginhatag sa aton sang Ginoo. So makita naton diri mga kauturan nga ang aton nga kabuhi puno gid sang ginatawag nga pagpili. Life is between B and D. Means, ang B nagakahulugan sa birth, kag ang D nagakahulugan sa death, kamatayon. So, ang kabuhi nagakahulugan siya sang tunga-tunga sang B, kag sang D. Now, ano ang ara sa between sang B kag D? C. Kag dira makita naton mga utod nga ang C nagakahulugan siya sang pagpili, choice. So make better choice in your life. Sa aton pa mga kauturan, ang pagpili nagadepende gid sa aton nga mga kamot. Ara sa aton ginhatag ina sang Ginoo agod mga kauturan nga kita mismo ang maka-exercise kung ano ang pagpili kag kung ano ka-importante ang pagpili. Tagaan ko kamo sang isa ka matahom nga istorya sang duha ka tawo nga nag-intra sila sa expedition to the South Pole. Now, ini nga expedition, ang ilang pagpanlugayaw mga kauturan, ang ilang pag-explore sa isa ka lugar, nagakinahanglan sang ginatawag nga crucial nga pagpili. Ang ilang nga mga choices, sang ilang nga pagagamiton during sa ilang expedition, nagadepende sang ang kadalag-an nagadepende dira sa ilang nga ginpili. So, kung ano ang ilang gamiton man, nga mga gamiton nga mga salakyan, nagadepende man ang kadalag-an sina mga kauturan. Ini si Roald Amundsen kag si Robert Falcon Scott. Aton asuyon mga kauturan ang natabo sini. Si Roald Amundsen, isa ka Norwegian explorer, kag siya mga utod nagamit siya sang isa ka mga pamaagi nga lain ikumpara sa isa ka iyang kaupod. Ang iya ginhimo mga utod, nagpili siya sang nga ang magabutong sang iya nga sleds. Amo ang mga ido. Kag gin plastar niya ang mga butang, ang mga pagkaon, mga supplies nga kinanglano niya sa strategic nga mga lugar. Sa aton pa, wala siya nagdala sang madamo ang mga butang. Iya ginlapta-lapta na nga daan ini sa iya posible nga agyan. Agod nga hindi ma-overload ang iyang mga ido nga nagabutong sang sleds. Kag he made decision as to how to proceed, and those were his choices. Nakita naton mga utod, amo ini ang mga desisyon nga ginimo niya, mga plano nga ginimo niya sa iya nga kabuhi. Now, si Robert Falcon naman iya, lain ang iya nga strategy nga ginimo. Bangod nga isa siya ka British naval officer, so he chose to use ponies and modern motorized sledges. Motorized sleds among gingamit niya. So kung sa aton pa daw advance ang technology nga gingamit ni Robert, pero mga kauturan, iya gindesisyonan man nga bangod sa tong mga kabayo nga iya nga gamiton sa pagbutong sang ilang nga mga kargamentos. Pero mga utod,
istorya nagasugid sa aton. Nga sa tunga-tunga sang ila nga panlakatan, ang mga kabayo nga gingamit ni Robert Falcon Scott nagkalaluya, tubtob nga nagkalamatay sila sa tuman ka tugnaw sa ila ginaagyan. Kag bangod sini ang ila nga mga sleds, motorized sleds, nagkala dysfunction naman, wala nag-andar bangod sa tuman ka bugnaw nga lugar nga ginaagyan nila. Kag bangod sini nagkalamatay ang mga kabayo, ang nabutang sila sa hindi maayo nga sitwasyon. Kag bangod sadto mga kauturan, ang desisyon nga ginhimo ni Robert, isa ka desisyon nga nakadulong sa hindi maayo nga sitwasyon sa iya kag sa iya nga mga kaupod, bisan pa sa ilang mga gingamit. Ang istorya nagasugid sa aton mga kauturan nga si Amundsen nagdaog sa Sinai Expedition compare sa kay Scott. Nga aman mga utod, bangod sang mga choices kag desisyon nga ginhimo sang isa kag isa nila. So nakita naton diri how crucial our decision is. Sa mga plano naton sa aton nga kabuhi, mga kauturan, dumdumon naton inang aton plano, inang desisyon naton magadeterminar ina sa kung ano ang aton nga pagapadulungan kag palaaboton. Choices, pagpili, sometimes they are big and sometimes they are small. Gagmay nga mga pagpili, dako nga mga pagpili, but in the end, we all make them, and to repeat, they come with consequence. In fact, maghahambal ako sa inyo mga utod, that choices often determine our destiny. Nakita niyo na? Ang aton nga pagpili, magadeterminar sang aton nga palabuton. Kung ano ang aton ginahimo karon, kung ano ang aton ginapili nga kaunon, ano aton ginapili nga imnon, magadeterminar kung ano ang aton nga palabuton. Nakita naton diri sa Daniel 12:2, kag madamo sa mga nagakatulog sa yabok, sang duta, magamata ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang iban sa kahuluyan, sa pagkatalamayon nga walay katapusan. Nakita naton dira, nagadepende ini. So ang aton nga palabuton sa uli nga adlaw, nagadepende kung ano ang aton nga ginhimo sa aton sabtang nagakabuhi kita. So diri nato makita mga utod nga ang maayo nga lawas, importante ini nga kinahanglan kita kabalo kung ano ang aton nga himuon agod nga may ara kita maayo nga lawas. Health can be determined by the choices we make on how we live. Kag sano ina naton ginumpisahan nga pagkabuhi. Amo na kung kaisa mamangkot kita nga madamo sa aton karon ang may ara nga mga balatian nga ginatawag nga non-communicable diseases such as heart problem, diabetes, stroke, cancer. Nga may mga amo kita sila nga mga balatian. It's because nga ina mga utod nagadepende man sa pagpili naton sang aton nga mga estilo sa pagpangabuhi, aton nga lifestyle, sa pagkabuhi naton halin sang gabmay hasta sa dako. So, kung paano naton ini maaton ginhimo mga kauturan, naga-impluwensya ini sa kung ano ang aton maayong lawas sa palaboton. Madamo sa mga tao naghambal, base sa iya nga genes ina, or genetically ginpanubli niya ina kabalatian sa iya nga mga ginikanan. Mga kauturan, ang genetics nga bagay, nga risk factors, hindi ini mga kauturan amugid ang ginhalinan sa mga balatian. Pwede ma-reverse
ang mga genetically inherit na ton nga mga balatian sa aton ginikanan, pwede ma-reverse when we change our lifestyle. So, intentionally, ang desisyon nga aton ginahimo sa aton panahon karon, nagadeterminar ina mga kauturan kung paano naton, kag kung ano ang aton palabuton, kag ang aton lalambuton sa ulihi nga tion. Kung gusto naton mga kauturan nga mag-edad kita sang malawig sa sining kalibutan, ang aton nga preparasyon sa aton panahon karon, ang aton nga desisyon sa panahon karon, importante. Importante. Now, success, according kay Chief Kera, is not an accident. It is the result of your attitude. And your attitude is a choice. Hence, success is a matter of choice and not chance. Nakita naton mga kauturan, nga ang success naton, magkambal kita sang word nga success, it is a broad word. Hindi lang ini mahambal naton nga success in making money. Success also in good health. Success in our mental capabilities. And even in our spirituality. Mga utod, nagakinahanglan gihapon sa ginatawag nga choice. It is the result of your attitude, and your attitude is a choice. So nakita natin ina ka-importante mga kauturan. Now, as we all know, some decision made in youth, aton ginhimo nga desisyon sang bata pa kita, aton inaanihon kung magdako na kita mga kauturan. A 50-year-old man struggling with bad health because of a stupid choice he made as a teenager once uttered in dismay, "How dare that 17 years old kid do this to me?" Who was that 17 years old kid? He himself. Siya mismo. Sang ginuumpisahan niya ang pagpili sang kabuhi nga hindi insakto, sang 17 anyos pa lang siya. Nakita naton diri mga utod, nga bisan ang pagpili sang pagkaon sang aton nga mga kabataan, sang aton ginainom sang aton nga mga kabataan, ang ginahimo sang aton nga mga kabataan, nagadepende sa impluwensya man sang aton nga mga sa aton kita nga mga ginikanan. Nakita naton how crucial our role, no? As parents sa pag-guide sa mga decision making sa aton nga mga kabataan. Kay bisan ano ang ilang ginakaon, ano ginainom, nagadepende na sa aton man nga desisyon mga kauturan. So kung ano ang aton nga mga kabataan sa ulihi, kung ano ang ilang health status, kung may basulon diri mga kauturan, hindi aton kabataan. Kita nga mga ginikanan. Amo na gani, ginahambal ko sa inyo mga utod. Ang aton nga mindset when we talk about celebration, birthday, wedding, or any celebrations, nga ang aton nga mga ginapreparar amo ang mga processed foods, kag ining mga pagkaon nga mga tama katambok, tama katamis, kag tama man kaparat. Amo ni mga pagkaon, mga kauturan nga kun kaysa ang aton pangunahuna, this is celebration. But actually, we are poisoning our children. We are poisoning our fellow men with what we are giving to them. No? Daw ka budlay ini nga klase sang term, but this is the right term that we need to use today. A good nga mahibalaan naton nga ang aton ginapainom sa aton mga kabataan nga mga ilimnon nga hindi maayo, makadulong ina sa hindi maayo nga panglawa sa aton mga kabataan. So nakita naton diri, importante ini mga kauturan ang pagpili. Choice are so important, our choice and the choices of others. Nakita naton ina nga ang aton pagpili maka-influensya sa pagpili man sa aton nga mga kabataan. So amo ini nga kinahanglan ang pagpili naton
aton gid huna-hunaon bago naton himuon ina. Of course, if were this true, then it would raise a whole host of difficult issues, such as question of punishing people for crime that they could help but commit to begin with. Makita naton diri mga kauturan nga ang iban naghambal nga gintagaan mo siya sang isa ka butang nga daw hindi niya magamit ang iya nga kahilwayan. Pero mga utod, dumdumon naton nga ang kahilwayan sa pagpili ara sa aton nga kabuhi. Ang balaan kasulatan nagasugid sa aton mga utod. Now, kung aton matalupangdan diri sa Mateo 23 gingamit ini ni Ginoong Hesus nga manghambalanon sa mga sa Jerusalem. Nga aman ini ang mga Hudiyo nga gin palangga sang Ginoo. Sa bagay si Ginoong Hesus nagkari diri agod nga luwason kun tani sila kaupod ang tanan nga mga katawan, pero nakita naton kung daw ano ang ginhimo sa mga Jewish people sa kay Ginoong Hesus. Amo nang mahambalanon ni Ginoong Hesus sa bersikulo 37, O Jerusalem, Jerusalem, nga nagpatay sa mga manalagna kag nagbato sa mga pinadala sa imo. Makapila kung tani nga buot ko tipunon ang imo mga anak subong sang isa kamunga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak kag indi kabuot. Kita mo na? Luyag sang ginawa mo ni ato ni Moon, pero kita indi. So it's our choice mga kauturan, aton pagpili ina, no? Kung ano ba lang aton maayo nga kaunon, amo bala ini? Apple or isa ka manamit nga pagkaon? Ano bala ang aton? Diri kita mga kauturan kuha sang aton nga desisyon. So makita naton diri nga paagi sini maka-decide kita whether balansihon naton kung aton bala nga kaunon ni o kung hindi. Maayo bala ini o kung hindi. Malain bala ini o kung maayo bala ini. Mga utod ara sa aton, no? Mga kamot. Now, may ara duha ka doktor nga nagpublish sang 1972 sang ilang pagtuon no sa lifestyle and health. Ginstudyuhan nila mga kauturan ang 6,928 ka mga adults sa Alameda County sa California. Kag ila na talupangdan nga kung paano ini nga mga katawhan maglaba ang ila kabuhi. So naghimo sila mga utod sang mga initiative sang isa ka programa nga agod paagi sini matistingan kung bala ini nga mga tao pwede nga magkabuhi sila sang malawig, no? So ilagin butang ang dapat nga magtulog gid, insakto nga tulog 7 to 8 hours. Wala sing pagkaon sa tunga-tunga or no between meals, no? Nutritious nga pamahaw, no? Maintenance of recommended weight, no? Ang BMI ginasukat gid, ang body weight, no? Ginadeterminar gid mga kauturan. May ara nga regular nga exercise, wala gina-encourage ang pagpanigarilyo, kag gina-reduce lang ang paggamit sang alcohol, no? Kay this is not Adventist study mga utod, hindi ini sa Adventist study, so may ginatugot nila ang paggamit sang gagmay nga mga alcoholic beverages. Pero mga kauturan, natalupangdan diri no sa ilang pagtuon, no? Nga after 9 years nga pagpaluap, ato mga grupo nga nagtuman sang 7 sa siyam ka mga recommended nila nga himuon,
natalupangdan nila nga 5.5% sa mga lalaki kag 5.3% sa mga babayi nagkalamatay tapos sang siyam katuig. Now, ila natalupangdan man nga 3 of 7 habits nga nagsunod sa tong 3 out of 7. Natalupangdan nila nga 12.3% sa mga babae nagkalamatay. 3 lang ginsunod dito sa 7 nga recommendations. Kag 20% sa mga lalaki nagkalamatay. So dako gid ang mortality sa mga grupo nga wala nagsunod sa tong mga suggestions nga himuon agod nga mabaton maabot ang ginatawag nga ultimate goal of health, no? Mga kauturan. Now, so amo ini ang ginatawag nga kinahanglanon nga himuon naton sa aton nga mga ginatawag nga desisyon, no? Ang aton nga pagpili, ang pag-decide naton sa paghimo sa isa ka butang, aton anay ina siguruhon, huna-hunaon anay naton bago naton himuon. Una mga utod nga suggestion diri, get the facts and weigh them. Now, bago kita mag-decide sa isa ka desisyon, dapat aton anay kuhaon ang kamatuoran, kag aton ina balansihon. Ikadua, don't make choices in the midst of highly stressful situation. Hindi kita maghimo sang isa ka desisyon kung ara kita sa isa ka butang. No, daw hindi maayo atong pamatsyag or ang aton nga panimuot wala sa insakto, hindi kita maghimo sina nga desisyon. Ano pagid mga kauturan? Watch out for the distortion of your emotional state that can bring to decision making. Kung kaisa ara kita sa peak bala nga daw nanamian kita or ang aton nga emotion was influenced by others, hindi kita mga kauturan maghimo sina nga desisyon. Fourth, don't assume things. Paano naton nga himuon, no? Paano nga ining ikaapat, i-assume naton ang isa ka butang, no? Just because sugar tastes good, no? Or doesn't mean it's good for you, no? Kung magambal kita bala nga ay kanamit sang kalamay, no? So nami ni sa lawas. No, hindi ka maghuna-una sa amo sina mga kauturan. Fifth, beware of wishful thinking. Kung magambal kita, don't overlook that lump because you wish it would go away. Don't think that you can walk a mile to get rid of the calories in a piece of coconut cream pie. Siling niya makaon ako sinisang sining matamis nga pagkaon kay ako lang ni jagingan. No? Amo na akong kaisa na okon inuman ko lang ni sang taho kada aga. Matunaw ni. No? Mga amo bala na nga mga pangunahuna, mga utod. No? Ika-anong, be careful where you get your health advice. No? Kung kaisa, may mga tao nga laygay, nga ang ilang mga paglaygay, hindi man maayo. No? May mga kaisa haom-haom lang ang mga laygay. Kadto kita gid sa mga reliable nga mga sources nga makahatag sa aton sang insakto nga laygay. Kapito, trust in the intelligence o trust in intelligence. Paano kita mga utod? Choose the smart over the unwise, the good over the bad. Also beware that dead-end path that takes you nowhere. Kung kaisa mga kauturan, inabala ko na ara ka na sa isa ka punto nga daw wala ka na sang kantuan. No? Kung kaisa amo na, so dapat, sa wala pa ikaw makakadto sa amo na nga mga sitwasyon, huna-hunaon mo na nga daan. No? Ang ikawalo, choose to do what you can do, not what you want to do. Oh? Our wants are often beyond us and they are so many. Kung kaisa damo kita gusto, di ba? So dapat iya, ano ang aton mahimo
sa subong nga mga panahon, agud mga utod, ina kun ang mahimo naton nga maayo, makadulong ina sang maayo man sa aton sa palabotan. Ikasyam, ask the Lord for the guidance you need in order to make the right decision. Ang isa ka butang nga importante gid naton nga himuon, agud nga ang aton pagpili makahatag ini sa aton sang isa ka maayong padulungan mga utod, amo ang pagpangayo sang giya sa aton nga Ginoo. Importante ini mga kauturan. Nabalaan naton nga kinahanglanon naton nga hibaluon ang isa ka butang bago naton himuon ina. Kay bago kita bago naton ina mga utod nga mahimo, nabalaan naton nga ina nga butang makadulong sa aton sa maayo sa ulihi nga adlaw. Sa Juan 10:10 nagahambal, I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. Nabalaan naton inaamon ang purpose ang aton nga Ginoo nga nagkarisya agud nga madamo pagid ang magauswag ang aton nga kabuhi, no? Ang aton maayod nga lawas mangin malig-on, wala plano ang Ginoo nga magbalatian kita. Ang balatian, mga kauturan, nagsampot sa aton because of our choice. Aton pagpili. Kag inang pagpili, ginumpisahan naton sang madugay na nga mga panahon. So we need to integrate this in our spirituality. Balaan ninyo, ang aton pagpili, nagadepende man sa aton nga pagsalig sa aton nga Ginoo. Pagpati naton sa aton nga Ginoo. Kung may ara kita Dios sa aton nga kabuhi, lain ang aton pagpili. Ikumpara sa wala Dios nga kabuhi, lain man ang ila pagpili. Amoy na nga ang spirituality, importante mga kauturan sa aton nga pagpili. So kung sa aton nga panahon karon may mga na-experiensyahan kita nga mga kabudlayan, is because sa aton mga pagpili sang una. Ang hambal sa Deuteronomy 30 verse 19, choose life so that you and your children may live. Mga kauturan, pilion naton ang kabuhi. Agud nga kita kagaaton nga mga kabataan magkabuhi. Agud nga ang aton nga kabuhi, mga kauturan, ginhatag sang Dios sa aton, mapangalipayan naton ini samtang kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan. So kabay pa nga ang grasya sang Ginoo, ang iyang pagpakigupod mangin-ari sa aton, ilabi na gid nga kita nagahimo sang desisyon para sa palaaboton. Kag ina nga desisyon kabay pa nga nagiyahan sa idalom sang aton nga Ginoo. Ang Dios magpakamaayo sa aton, amo akon pangamuyo. Magapangamuyo kita mga kauturan. Ginong Dios karon nga gabi nagapasalamat kami bangod sang imo nga kaayo nga paagi sang amon nga pagtuon na intindihan namon kun ano ka importante ang amon pagpili sa amon mga ginakaon, sa amon nga mga ginainom, sa amon ginahimo, bisan pa ano man nga mga butang amon ginahimo adlaw-adlaw og Dios kabay pa nga ini makadulong sa kahimayaan sang imong nga ngalan. Kag makahatag ini sang positibo man nga mayad nga epekto sa amon nga kabuhi, nga kami magkabuhi sang malawig sa sining kalibutan agud kami magamit sa imong buluhaton. Pakamayang tanan nga mga kauturan nga nagasunod sa sining nga programa namon kag sang tanan nga mga miyembro diri sa West Visayan Conference Territory. Salamat gid ya imo ginapamatian amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So mga kauturan, amon kamo ginaimbitar buwas sa isa naman naton ka pagtuon sa choose life and good health too. Ang Diyos magpakamayo sa atin.